So ito, mga kababayan, sunod. Kilala nyo naman si Loren Badoy. Di ba? Hinay man imuhang internet ken. Baka kanina pa yun. Ngayon malakas na yung internet ko eh. Di ba? Di ba? So bakit po? Malakas yung internet ko. Bato pa naman ngayon. Ito mga kababayan. Ito. Speaking of Badoy, kilala nyo naman siguro si Loren Badoy, mga kababayan. Si Loren Badoy po ay isa po siya sa kinasuhan po ni Otom Araulio. Kilala niyo si Otom Araulio? Isa po siya kay tawag dito Jeffrey Celes. Si Jeffrey Celes po at si Loren Badoy, sila po yung kinasuhan ni Otom Araulio nang nagre-red flag kasi sila. Nagre-red tag pala. Nagre-red tag sila na sinasabihan nilang rebelde daw. Kasapi daw ng NPA. Itong si Otom Araulio, mga kababayan. Kaya kinasuhan po ito si Loren Badoy at saka si Jeffrey Celes. No? Sa mga hindi po nakakaalam ipakita ko lang sa inyo kasi baka sabihin fake news tayo. Ito Badoy, Celes, Otom Araulio. Mga kababayan. Ito pakinggan nyo po. Quezon City Regional Trial Court, Branch 306, ang broadcast journalist na si Otom Araulio sa isinampa niyang civil case laban kina dating Undersecretary Loren Marie Badoy at Jeffrey Celis. At sa korte, inabuso ni Badoy at Celis ang kalayaan sa pamamahayag sa pangre-restag kay Araulio at ng kanyang inang si Carol Pagaduan Araulio. Bilang danyos, pinagbabayad ng korte ng mayigit 2 milyong piso sina Badoy at Celis. Sabi ni Badoy, hindi raw siya nababahala. Bigulang umano ang naunay abogado na magbigay ng pre-trial brief sa oras. Natalo umano siya dahil sa technicality. At ganyan din ang binanggit ni Celis sa kanyang pahayag. Kaya hindi sila nabigyan ng pagkakataon para ilatag daw ang kanilang ebidensya sa korte. Aapila raw sila. So, ayun alam nyo na mga kababayan, sila pong dalawa ang nakasuhan ni Otom Araulio at pinagbabayad na sila ng 2 million. So ngayon mga kababayan, mayroong nilabas itong si Loren Badoy. Ito si Loren Badoy mga kababayan, alam nyo anong sabi niya? Sa panahon daw ni Digong, nakapagpagtayo at nakapagpagawa daw si Digong ng 23,359 classrooms. Samantalang kay PBBM, under the administration of PBBM, 22 classrooms lang daw. Ito na nga, mga kababayan. 22 classroom lang si PBBM. Samantalang si Digong daw noon, nung presidente, 23,359. Ngayon, mga kababayan, tanong ko lang, saan po natin makita itong 23,359 classrooms? Ito bang 23,359 Loren Badoy? Active ba ito? Nagagamit ba ng estudyante at nagagamit ba ng mga mag-aral? Saang location po ito at saan pong website natin ito makikita? Sa Build na naman ba? Kasi kung sa Build dito, mapapahiya na naman po kayo. 'Di ba? Ito, mga kababayan. Ito yung ating hahanapin ngayon. Mga kababayan. Ito na. Digong. 23,000 classroom. Malay natin, di ba? Makikita natin. Ito For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. At 882 po ang ongoing. October na, second. Sa 75,000 classroom na ipapagawa dito nationwide since 2017 sa DPWH. Tandaan ninyo 75,000 classroom 2017. Mali pa rin si Badoy, 'di ba? Kita ninyo, ang sabi niya ito, a total of 75,479 classroom were delivered to completion with 50,562 in 2017. 23,161 in 2018,
Ngayon, 1,756 in 2019 around the country. Ngayon, Badoy, kung ang napatayo ni Digong ay 23,000 sa buong Pilipinas, nung presidente, si Digong, alam nyo minsan itong mga DDS, mga kababayan, alam nyo, ang sisilipin nila, ang ipapalabas nila dito ay yung naipatayo. Di ba? Ngayon, pinupuna nila si PBBM kasi si PBBM daw, hindi pa tapos ang administrasyon ni PBBM, 22 classrooms pa lang ang napatayo. Kay Digong daw, pagkatapos ng termino ni Digong na 6 years, 23,000 plus ang naipatayo. Pero bakit, Lorin Badoy, 23,000 lang ang ikinumpir mo sa kay PBBM na hindi pa tapos ang termino? Ganito yan. Si PBBM may 3 taon pa. Yung sinasabi nila na 1,000 classrooms na project ni PBBM, kayang tapusin yan sa 3 taon. Kahit nga 2 taon, tapos na yan eh. Kay Digong, 23,000 pinagmalaki mo. Pero ilan ba ang project ni Digong? 75,000 yan. Sa 75,000, 23,000 lang ang naipatayo. Bakit hindi mo bilangin yung pinaka-full? 75,000, 2017 ang project ni Digong hanggang 2019. 75,000 classrooms. Kita ninyo? 75,000 classrooms. 23,000 lang na ipatayo. Nasaan yung 53 or 52? 52,000 classrooms nasaan? 2017, 2019. Pinagmayabang mo yung 23,000? Yung 52,000 binulsa? Kay PBBM sa 1,000, 22 pa lang ang naipatayo. Tandaan mo, hindi pa tapos ang termino ni PBBM. At least may 22 na naipatayo. Pero 3 taon pa, ang pag-uupo ni PBBM. Ngayon, bakit hindi mo tanungin kung nasaan ang 52,000 sa loob ng 75,000 sa project ni Digong noong 2017 at 2019? Di ba? Yan ang tanong ngayon. Ipinagmayabang ninyo yung 23,000 na ipatayo ni Digong. Na hindi mo alam, pinutol mo. Ang kabuuhang project yan is 75,000. Nasaan yung 52,000 na room? Di ba? Pinagmayabang mo na wala na nga yung 52,000, yung 23 lang. Binulsa na nga yung natira. Napaka-imposible. Anong tawag doon? Hindi binulsa? 75,000 classrooms ang kailangan tapusin. 2017 hanggang 2019. 17, 18, 19. 3 years yan. Kailangan pulidong tapos ang 75,000. Pero sa 75,000, ang natapos 23,000 lang. Di nasaan yung 52? Kita nyo yan? Tapos ipagmayabang mo ngayon yung 23,000 tira-tira sa kurap. 23,000 tira-tira sa ninakaw, ipagmayabang mo pa? Hindi ka ba nahiya? Jimmy Noah, maraming salamat po ma'am sa yung 1,000 super sticker. Thank you so much. Di ba? 75,000 classrooms ang kailangan. 23,000 lang ang nagawa. Tira-tira sa kinurakot ng administrasyon ni Digong. Tapos ipagmayabang mo pa. Kaya kayong mga DDS, bago ninyo suportahan itong pinos ni Badoy, na sa panahon daw ni PBBM 22 lang nagawa, kay Digong 23. At least yung kay PBBM, hindi pa tapos ang termino at hindi ninakaw. Samantalang sa inyo, 23,000 tira-tira sa kinurakot. Kita ninyo? Nakita nyo yan? 75,000 dapat ang matapos. 2017 to 2019. Pero ilan lang ang natapos? More than 75,000 classroom were built throughout the Philippines in the past 3 years in the Department of Public Works and Highway. A total of 75,479 classroom were delivered completion with 50,562 in 2017. But 23,000 in 2018 and 1,756 in 2019 around the country. Kita nyo yan, 23,000 lang na itayo, tapos 75,000 naman pala talaga ang kailangan. So nasaan ang 50,000 plus? Ipagmayabang nyo pa yung 23,000, tira-tira sa kinurap.
Kaya minsan mga DDS, minsan kayo mga DDS, bago kayo dyan, magsuporta sa mga reporter dyan, sa mga vlogger, i-research nyo muna. Sasabihin, 23,000 kay Tatay Digong, si PBBM 22 lang. Tapos na ang termino? Tapos na ang termino? Mga kababayan? Di ba hindi? Yung kay PBBM, bakit nyo sinisilip? Sabi nyo 22 lang, kay Digong 23,000. Pero ang tanong, tira-tira lang pala, mga kababayan, tira-tira lang pala, sa kinurakot, 75,000 classrooms. Di ba? Tapos ang nangyari, mga kababayan, 75,000 classrooms. 23,000 lang ang nagawa. Tapos ipagmayabang mo, yung tira-tira sa kinurakot. Tanungin ko lang, nasaan napunta yung 50,000 plus? Kung 23,000 lang pala ang natapos, 75,000 ang project. Diba? Kita nyo yan, mga DDS? Ito po ang ipinost ngayon, ang reaksyon ni Badoy. Dito po ay nanggaling sa The Political Outlook PH. Classroom built in 1 year under PBBM 22, under PRRD 23,000. 75,000 lahat yan. Diba? Kita ninyo? Diba? Nakakaputang ina. Kita nyo yan? Sinong matutuwa ngayon na Pilipino niyan? Tapos sasabihin ninyo, corrupt si Marcos? Nakagawa kayo 23,000 classroom, pero meron kayong 19,000 ghost student. Tama nga naman. Kasya naman doon. 23,000 classrooms, tapos 19,000 ghost student. Ang galing. Di ba? Magaling. Galing. Kita nyo yan? Kasyang-kasya. Sobra pa nga Sobra pa yung classroom na ipinagawa ni Digong. Ang problema lang, yung 23,000 classroom, saan po natin yun makita? Pangalawa, sino po yung student doon? Yung ghost student? Yung tumatanggap ng voucher program na 64 million ang price or pondo sa voucher program. Tapos yung mga nag-aaral, puro multo. Diba? Hindi na makakaya. Diba? Ganon? Hindi na. Ganon ba yun? Multo? Nako po, mga kababayan. Kita nyo? Ma'am Arlene Pabular, hello po ma'am. Yan ang inaano natin, mga kababayan. Diyos mio Marimar, 23,000. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga Diba? Kita ninyo, mga kababayan. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Sabi ni PBBM, 40,000 classrooms ang nabuksan. Sa zona niya. Ngayon, ang sabi ng mga DDS, sinungaling daw si PBBM. Bakit? Bakit nila sinabing sinungaling? Kasi daw, paano daw nangyari na 40,000? Kasi ganito po yan. Yun pong mga classroom sa panahon ni Digong na haligi lang ang nakatayo, tinuloy ni PBBM. Ngayon, nung haligi lang ang nakatayo, tinuloy niya, nagkaroon ng bubong, bintana, lamesa, upuan, naging classroom. Ngayon, ang sabihin ng mga DDS, kay PRRD yan. Kay PRRD nga, 75,000 project na classroom. Pero anong ginawa ni Digong? Puro lang haligi. Minsan, haligi at bubong lang, walang pader, walang sahig. Diba? Ang ginawa ni Marcos, itinuloy. Nung tinuloy at nakumpleto, project na ni Marcos yon. Ngayon, aangkinin na ng mga DDS.
Paano nangyari? Naging 40,000 ang naipatayo. Project ni Digong yan noon. Pwede niyong sabihing project ni Digong, mga kababayan, kung natapos. Ang problema, iniwan niya nakatiwangwang. Kita nyo? Yung Super Health Center? Ano na yung Super Health Center ni Bongo? 300 ka unit yun. Ilan ang natayo? Nga. Kada unit, 12 to 20 million. Ang bawat unit ng Super Health Center. Kita nyo? Tapos sasabihin niyo project ni Digong. Kita ninyo, katulad nung yung modern bus sa Davao. Ang sabi nila, project daw ng mga Duterte. Binili daw ni Mayor Baste. Hindi nila alam na yun ay inutang ni PBBM saan? Sa bangko. Ngayon, yung utang na yun na $1 million sa bangko na love bus, project po ni Marcos yun. Doon niya nilagay sa Davao. Inangkin ng mga DDS. Ang sabi nila, project ni PRRD yan. Kita nyo, paano magka-project si PRRD? Nakulong na nga. Paano magkaroon ng project si Digong? 2022, umalis na nga. Wala nga ginawa, kundi puro tukhang. Bakit? Yung marami ba ang natukhang, maraming yumaman? Putang ina, naubos ang tao. Siya lang ang yumayaman. Yan ang totoo. Akala siguro nila, maganda sa panahon ni Digong. Maraming natukhang. Putang ina, maraming natukhang, marami ding naghirap. Pero siya ngayon, yumayaman. Tingnan nyo, 150 million a month. Ang binabayad niya sa abogado niyang si Kupman na wala namang nangyayari. Mabubulok pa rin siya doon. Diba? Kita ninyo? Diyos ko, hindi nyo ba alam, mga kababayan, yung mga basura at kalat na iniwan ni Digong, si PBBM ang naglinis at nag-ayos. Tapos ang nakalagay doon, project ni Duterte. Project ni Digong, iniwang nakatiwangwang, tinuloy ni PBBM. Ngayon, sabi ni PBBM, project na niya. Kasi, paano hindi magiging project ni Marcos? Nagpatayo si Digong, haligi lang. Tinuloy ni Marcos. Kaninong project na yun? Kay Marcos na yun. Tignan nyo yung tulay. Tinayo ni Digong. Dinugtungan ni Marcos. Bumigay. Sinong sinisi? Si Marcos. Hindi nila alam, project ni Digong yun. Substandard. Kita ninyo? Yung tulay sa Isabela. Project ni Digong yun. Iniwan niya, substandard. Inayos ni Marcos. Kahit anong ayos mo niyan, kung substandard ang loob, talagang bibigayan. Para ka lang nagtatayo ng bahay na ang ilalim is styro. Ang styro, magandang tignan. Pag inipit mo yan, durog. Buo ang bubong, durog ang haligi. Kasi nga styro substandard Madaling salita, galing China. Yan yun, mga kababayan. Tapos ipagmayabang ni Badoy ngayon. 23,559 daw ang nagawa ni Digong. Sige, given na yon, 23,559. 22 lang kay Marcos. Nasaan yung 50,000 plus? 75,000 yan. Diba? 75,000 classrooms yan. 23,000 pinagyabang mo. Nasaan yung tira sa 23,000? Nasaan yung 50,000 classrooms? Diba? Diyan kayo mga DDS magaling. Puputulin nyo yung balita. Puputulin nyo yung article. Hindi nyo ilagay buo. Para mapaniwala ninyo yung mga kapwa ninyo bobo na putang ina mga DDS. Naniniwala. Sige, given na yon. BBM, 22 lang classroom. Kay Digong, 75. 23,000 lang, 75,000 yan. Nasaan yung 50,000 plus? Pinagmayabang ninyo, tira-tira sa kurap. Diba? Yan yun, mga kababayan. Yun ang katotohanan. Diba? Sa Marawi nga, tignan ninyo. Dinurog. Yung nadurog, iniwan lang ni Digong. Paano yun gagamitin? Anong ipapatayo mo ngayon dyan? Sinong titira doon? Iniwan ninyong bulbo. Iniwan ninyong durug. Alam niyo yung Marawi, parang ginawa lang ng Amerika sa Iraq. Yung Marawi, parang ginawa lang ng Amerika sa Iraq. Anong ginawa?
ni George W. Bush. Ginera ang mga rebelde, mga ISIS doon sa Iraq. Iniwan nila ang Iraq durog. Pagkatapos nila ginawang bakbakan, ginawa nilang training ground, or ginawa nilang war ground, or war area, iniwan na nila nakatiwangwang. Ganun ang ginawa nila sa Marawi. Diba? Ginawa nilang battleground. Pagkatapos ng battleground, iniwan na. Ano mangyayari sa Marawi ngayon? Mananatiling ghost town, mananatiling ghost area. Di ba? Kita ninyo, kung magaling na presidente si Digong, pwede niyo man ang balikan ang Marawi kung ano nangyari. Ngayon, kung sino nakapanood sa Incognito, yung dating maganda na ang akala mo ay palasyo, ngayon ay nagmukhang kusinang kinalawang. Di ba? Kita nyo? Diyos mio marimar. Tapos, pupuriin na naman ang mga DDS. Magaling si Tatay Digong. Magaling si Tatay Digong. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan. Dineclared, duda nga ako dun Dineclared nila na ISIS daw yun. Pero yung napatay nila, Pilipino. Estudyante pa doon. Yung leader doon, estudyante pa. Pero ang dineclared nila, ISIS daw. Bakit wala kayong napatay na mga foreigner na ISIS group? Bakit ang kadalasan sa napatay ay puro lang Pinoy na Muslim? Bakit? May nakita kayo doon na mga Arabo, mga Malaysian, mga Indonesian? Wala! Pero dineclare nila ISIS. Hindi ba kaya yung ISIS na yon para makapag-declare sa Mindanao ng martial law, para ang tao hindi makalabas basta-basta para makabilis makalusot ang droga? Hindi ba yung taktika? Hindi ba taktika yon? Nagkaroon ng gera sa Marawi, ang sabi ISIS, pero wala namang namamatay doon ng mga foreign bodies. Bakit? Ang mga sundalo ba may na-recover na katawan ng Arabo? Tanong ko lang. Doon ba sa Marawi, war, na dineclare nilang ISIS ang nanggugulo, may nakita ba kayo na katawan ng mga Arabo doon? Mga Iraqi? Mga Arab men? Wala. Paano mo nasasabing ISIS yun? Kita ninyo? Pag sinabi mong ISIS, nandyan yung Iraqi, nandyan yung mga Indonesian, Malaysian, Bangladesh. Iba-ibang klase yan. Iba-ibang tao yan. Di sana nandoon, meron sanang Israeli. Meron sana doon na Egyptian. Kasi ISIS iba-ibang grupo yan Bakit? May nakita kayo? Na napatay nila mga foreigner doon? Pinakita sa TV na may foreigner? Hindi ba kaya yung gera-gera sa Marawi na yun, hindi ba pag-declare nila ng martial law, tuloy-tuloy ang pagpasok ng droga sa Mindanao? Lahat na lang ng kaguluhan. Basta pwedeng sumingit, singit talaga, lusot talaga. Duda lang ako. Nagtatanong lang. Kasi nakakapagtaka ISIS daw. So, sa haba-haba ng martial law sa Mindanao, bakit yung mga magnetic lifter ba or shifter ang tawag? Bakit nakakalusot yan doon? Martial law nga sa Mindanao. Nakakapagtaka. Magnetic lifter. Kita nyo? Martial law sa Mindanao nung time na yan. Bakit may mga magnetic lifter nakalusot niyan? Ito ang tanong ngayon. Martial law yan. Isang taong martial law yun. Gulo yun Di ba? Ilang taon nag-martial law yun. Bakit may magnetic lifter na may lamang mga droga nakakalusot? Martial law, di ba? Pag martial law, dapat mahigpit. Yun lang ang malaking tanong. Lahat na lang Di ba? Kala nyo, sino bang
Sino bang mga tao na hindi mapag-isip-isip? Martial law, tapos magugulat ka, binalita ni Guban, ni Jimmy Guban, na may nakalusot na magnetic lifter, may lamang pulburon. Martial law yun eh. Paano nangyari nakalusot? Diba? Yan ang isipin ninyo. Ultimo, yung kaguluhan sa Marawi, tawag doon sinamantala. Sinamantala para makalusot ang kontrabando. Kita ninyo, ano ang sabi ni PBBM sa 2022 rally sa midterm election? Ito Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo. Iwas sa alegasyon ng dating Sa mga ang record Ito mga kababayan. PBBM wala sa kanila. Ito Ito pakinggan ninyo. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong magkano dito sa Pilipinas. paniwala rin ni Duterte. Walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi mo na, Sa mga naghahaksiyan. Hanapin ko yung sabi ni PBBM. Wala sa kanila ang pagbulsa ng sako-sakong pera. Ito yun mga kababayan. Wala sa kanila ang pagbulsa ng sakong pera. Saan na kayo? Pero po, na-discover tingnan guys, pero putang ina nyo. Yan mga kababayan. Actually, hindi na siya lumalabas masyado dito yung sa election. Hindi na siya lumalabas mga kababayan yung sa campaign ni PBBM. Pero alam nyo, yung sabi ni PBBM doon na wala sa kanila ang nagbulsa ng sako-sakong pera. Yun po hindi ako naniniwala. Naniniwala ba kayo? Noong 2025 midterm election, yung sabi ni PBBM sa rally, wala sa kanila ang nagbulsa or sangkot sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Wala sa kanila ang sangkot na tukhang, bahid dugo sa tukhang. Sabi niya, hindi ako naniniwala doon. Kung wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, bakit nandun si Bong Revilla? Diba? Buti na lang, hindi nanalo. Wala sa kanila ang pagbulsa ng sako-sakong pera. Sinamantala ang krisis ng pandemya, pero nandun si Bong Revilla. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, doon sa inendorso ni PBBM, 1, 2, 3 lang. Diba? Diba? Mali kayo. Mali din ako. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pero nandun si Bong Revilla. Nandun si Jinggoy Estrada. Ay! So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon, no? Thank you so much po sa inyong lahat. Grabe talaga kapag mga DDS. Ang galing nila. Ken, saan dinala ang $1 sa Marawi? Hindi ko po alam Actually, di ba may mga pera yun na nakuha ng mga ISIS, yung mga ginto? Di ba naalala niyo mga kababayan yung niransak ng mga ISIS, yung mga tindahan ng ginto, yung mga pera, mga alahas ng mga taga Marawi? Saan napunta yun? Sinong nagkuha nun? Sinong nag-claim nun? Saan yun dinala? Oy, ito gusto ko lang itanong. Sino po ang naka-confiscate ng mga ninakaw ng mga ISIS di umano na mga pera at alahas doon sa Marawi? Saan po yun napunta?
Sana may mag-imbestiga niyan. No? Ako po'y nananawagan sa pamahalaang ng Pilipinas. Sa Republika ng Pilipinas. Yun pong mga ninakaw ng mga ISIS. Di ba? Na mga sako-sakong pera, yung mga alahas, yung mga ginto na niransak nila sa mga bahay dun sa Marawi. Saan po yun napunta? Kasi napaka-imposible na patay ninyo yung kalaban. Walang natira. Saan napunta yung mga alahas? Yung mga pera na ninakaw nung mga sinabi nilang ISIS daw na nanggulo sa Marawi. Saan pala yun napunta? Diba? Saan pala yun napunta? May tanong ko lang kasi walang nababalitaan eh. Kung saan napunta yun, diba? Saan kaya yun napunta? Tatanong lang po. Minsan ipaparating ko nga kayo si Claire yan. Yusek, tanungin mo nga minsan si PBBM kung saan napunta yung mga alahas na ninakaw ng mga ISIS. Yung mga ISIS na ubos yun, diba? Napatay nila yun, diba? Saan kaya yun napunta? Maraming pera yun, maraming alahas yun. Mga niraransak yun, mga bolt. Ang dami mga bolt ang mga Muslim. Hindi ako naniniwala. Kasi ang mga Muslim, kada bahay niyan, may mga bolt yan. Ang daming alahas yun. Maraming tindahan ng gold dyan eh. Sa Marawi, sinong hindi nakapunta ng Marawi? Nakapunta ako ng Marawi, nag-aral ako dyan eh. Kasi isa ako sa nakuha ng ano dyan, Marawi State University, scholar ako dyan, hindi ko lang tinuloy. Kasi hindi ko kinayan, layo. Diba? Ang daming ginto niyan, ang sarap galaan yan. Pag nagala ka dyan sa Marawi, maganda siya. May mga tindahan ng ginto niyan. Parang alam nyo, pag pumunta ka ng Arangke, dyan sa Manila, parang Ungping, ganyan yan eh. Diba? May mga tindahan dyan. Na mga ginto. Marami. Diba? So yun po yun mga kababayan, yung ating reaksyon. Maraming salamat po sa inyong lahat.